niyayabang. May nagtanong, ewan kung si Joey De Leon ang nandun doon. Tinanong, si James Yap. Tumatawa-tawa siya, tapos umamin siya na dinala niya daw si James Yap sa bahay niya dun sa Tandang Sora at binigyan lang ng magandang rubber shoes na booking na niya. Ayan. James Yap, galing kay Alan Kay yan, na booking ka na daw ni Alan Kay. Sinupalpal ni Alan Kay ang dati niyang katrabaho na si Anjo Ilana na nagnanais tumakbong senador. Una kasing sinabi ni Anjo na magiging tapat siyang senador at hindi magnanakaw. Kapag nanalo akong senador, mababawasan ng isang magnanakaw. Madadagdagan ngayon ng isang honest na senador kung sakaling manalo ako. Say nito. Sagot naman ni Alan Kay, lahat naman ganyan sinasabi. May mga tao talaga pag pera pinag-uusapan, nagbabago ang pag-iisip. Huwag ka na dumagdag sa sakit ng ulo ng mga Pilipino, dagdag pa ng komedyante. Nakarating naman kay Anjo Iliana ang komento na ito ng dating kaibigan at agad ding sinagot ni Anjo ang patutsada ni Alan Kay. Ibinuking ni Anjo na mahilig daw mag-uking ng mga basketball player itong si Alan Kay at isa sa mga nabuking na niya ay ang dating mister ni Chris Aquino na si James Yap. Yes, good afternoon at kumusta kayong mga binabagyo? Palakas ang ulan, kaya dyan lang kayo sa bahay, nood-nood. Kaya meron na ako nakita na may reaction yata si Alan Kay. Dahil dun sa mga supporters natin na pinapatakbo ko ng senador. Ang tawag na nga sa akin ngayon ay Kuya Sen. Bakit kaya ako tinawag na Kuya Sen? Anyway, ang sabi ni Alan Kay, according to dun sa nabasa ko wag na daw akong pumasok kasi makakadagdag lang daw ako sa problema. Siyempre, opinion niya yun. O ngayon natapos na siya magbigay ng opinion, pwede na magkwento ngayon. Ganun kasi ako Siraan mo ako, kwentuhan kita. Yan. Unang-una, si Alan Kay, masama loob ko dyan dahil binentahan ako niyan ng Lincoln Navigator na napakamahal. Parang nasa 2 ewan ko i-correct niyo kung mali ako, parang 2.6 million na Navigator. Lincoln Navigator SUV. Hindi ko lang, yung binenta sa akin, sira pala. Yung alalay niya, nung pagkatapos ibenta, sabi sa akin, naku, dapat di mo na binili yan, sirain yan. So in other words, bukod sa nabili ko ng 2.4 million, pinaayos ko yung, kasi yun air suspension, gumastos ako ng 900,000, tapos nabenta ko na lang siguro mga 1 million kay R33, yung kaibigan ni So masama loob ko, sabi ko masamang ugaling baklita pala to. Simula nun, hindi na ako masyado nagdidikit dyan. Tapos nung araw, ang yabang yan dati, lahat daw ng basketball player na amateur, binubuking niya. Sabi ko, paano mo na bubuking yan? Binibigyan lang daw ng rubber shoes, tapos inuuwi na. Pinagmamalaki niya dati yung dalawang magkapatid na taga San Beda. Lagi naman niya niyayabang. May nagtanong, ewan kung si Joey De Leon ang nandun doon. Tinanong, si James Yap. Tumatawa-tawa siya, tapos umamin siya na dinala niya daw si James Yap sa bahay niya dun sa Tandang Sora at binigyan lang ng magandang rubber shoes na booking na niya. Ayan. James Yap, galing kay Alan Kay yan, na booking ka na daw ni Alan Kay. Sa kanya mo tanungin, siya yung nagkikwento Hindi ko alam, baka nagyayabang lang yon. Pero pag mga ganon, dapat yun hindi na kinikwento, di ba? Dapat di na pinagyayabang. Pero yung pong pinagyabang niya, Mr. Counselor James Yap, nung hindi ka pa daw professional, sapatos lang daw ang katapat mo, na booking ka na. Kaya yun po, at maraming salamat Alan Kay, at
Sige, banatan mo ako at baka may alam pa ako sa iyo. Maraming salamat at abangan ang susunod na kabanata. Yun. Dinedeklara ko na po ang sarili ko na isa po akong DDS. Naka-green nga ako yun. Isa na po akong DDS at susuportahan ko, tumakbo man akong senador o hindi, si Vice President Sara Duterte. At pag tayo nanalo rin ng, sa Senado, pag tayo po'y nakuha at tumakbo at manalo, ay ipaglalaban ko rin po na ibalik dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At kung pwede, house arrest na lang siya sa Davao.